Nagbigay nga ng saloobin ng dating Gilas player na si Mark Pingris patungkol nga ito sa mga issue na kumakalat na may mga Gilas players na nagpapabayad muna ng malaki bago maglaro sa Gilas Pilipinas. Pinagmalaki nga ni Mark Pingris noong kapanahunan daw nila sa Gilas Pilipinas ay bayan muna bago pera at wala nga daw silang sweldo sa Gilas Pilipinas bagkus allowance nga lang daw ang kanilang natatanggap. Ayon kasi sa naging report ng One Sport patungkol nga dito sa naging saloobin ni Mark Pingris, ang sabi niya nga, wala kaming sweldo, may allowance kami pang gas lang, pang kain. Wala pang 1,000 pesos, mga 300 nga lang yon. Ang sarap maglaro ng Gilas kahit wala kang sweldo. Ang sarap nung nandun ka, naka-line up ka sa dami ng players sa Pilipinas, isa ka sa napili na maglaro doon. Ngunit naging taliwas naman ang opinyon ni JJ Helterbrand patungkol nga dito sa sinabi ni Mark Pingris. Para kasi kay JJ Helterbrand ay mukhang may karapatan naman talaga yung mga Gilas players na humingi ng bayad bago sila maglaro sa Gilas Pilipinas dahil iba na nga daw ang panahon ngayon at ito nga yung buong sinabi ni JJ Helterbrand. That's what they do nowadays. Huwag tayo mag-judge. The time is different now. That's the way everyone, the others players are doing it. May karapatan ka din unfair naman yung iba. Bibigyan tapos sila hindi, di ba? Paano kung na-injure ka sa national team? Pagdating ng negotiation sa PBA, sasabihin nila, injured ka so ito lang mabibigay namin sa'yo. Ang punto pa nga ni JJ Helterbrand, wag naman daw sana humingi ng napakalaking halaga para lang maging excuse na hindi naman talaga sila maglalaro para sa Gilas Pilipinas. Kung ayaw daw talaga maglaro, tapatin na lang na ayaw talaga nila maglaro para sa Gilas Pilipinas. Ang sabi pa nga ni JJ Helterbrand, you can just look at one side, maybe there's reason why they don't wanna play. Nasa player na yan. Sa ibang balita naman, puspusan na nga ang ginagawang paghahanda ng Barangay Ginebra para nga ito sa paparating na PBA season, ang Governors Cup na mangyayari sa November 5, kaya naman puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Barangay Ginebra. Susubukan nga kunin ng Barangay Ginebra ang titulo ng Governors Cup, kaya naman puspusan na ang kanilang ginagawang paghahanda. Marami naman ang nagsasabi na napaka-solid daw talaga ng magiging lineup ng Barangay Ginebra at mukhang malaki talaga ang pag-asa ng Barangay Ginebra na makuha ang titulo ng Governors Cup. At ito nga ang official lineup ng Barangay Ginebra: Christian Stan Hardinger, Scotty Thompson, Sydney Onwo Bere, Aljon Mariano, Maverick Ahan Misi, Rafael Cu, rookie, Donald Gumaru, rookie, Japet Aguilar, Bon Pesumal, Stanley Pringle, Jason David, L.A. Tenorio, team captain, John Pinto, Jeremiah Gray, reserve, Jamie Malonzo, Jared Dillinger, reserve, Raymond Aguilar, reserve, Justin Brawley, import, head coach, Team Cone. Bukod kasi kay Rafael Cu na rookie ng Barangay Ginebra, meron na naman ngang bagong pasok ngayon. Ito nga ay si Donald Gamaru. Binigyan nga siya ng 1-year deal ng Barangay Ginebra. Although may edad na nga to ay maaasahan pa dahil si Donald Gamaru nga ay 31 years old na. Ngunit makakatulong pa daw ito ng malaki sa Barangay Ginebra. Ang sabi nga ni Coach Tim Cone, he's a smaller point guard that what we're used to, but so is LA and so was Johnny. Ang kinakatakot lang ng mga Barangay Ginebra fans ay baka nga matuluyan itong si Justin Brawley na masuspindi ng 2 taon at hindi makapaglaro sa Barangay Ginebra. Dahil alam naman natin na sa November na nga yung opening ng PBA season na Governors Cup, kaya naman kung sakaling masuspindi nga itong si Justin Brawley ng 2 taon, mapipilitan nga ang SMC management na humanap ng kapalit ni Justin Brawley para sa Barangay Ginebra. At kung kayo naman ang tatanungin kung sakaling ang matuluyan si Justin Brawley at hindi na muna makapaglaro ng 2 taon, sino kaya ang karapat dapat na import na pwedeng pumalit kay Justin Brawley? Maaari kayong mag-comment sa baba.